Sa isang liblib na baryo sa gitna ng kagubatan, may isang babaeng nagngangalang Lina. Siya ay 8 buwang buntis na sa kanyang panganay na anak. Masaya sana siya sa kanyang pagbubuntis, ngunit may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Isang bulong ng matatanda tungkol sa isang aswang na matagal nang naninirahan sa kanilang lugar. Ayon sa kwento, ang aswang ay isang matandang babae na nakatira sa dulo ng baryo. Madalas itong makitang nakaupo sa ilalim ng isang matandang puno ng kalamansi, nakangisi at tila naghihintay ng kung ano. Marami nang nawala sa baryo, mga hayop, mga sanggol at minsan pa'y mga buntis na kababaihan. Pero walang makapagpatunay kung sino o ano ang tunay na may sala. Dahil sa mga kwentong ito, lagi may kaba sa dibdib ni Lina. Kahit anong gawin niyang dasal, hindi niya maalis ang takot na baka siya ang susunod na biktima. Ang kanyang asawa, si Mario, ay laging gabi kong umuwi mula sa bukid. Kaya madalas siya mag-isa sa bahay tuwing dapit hapon. Isang gabi habang hinihintay niya si Mario, nakarinig siya ng mga yapak sa labas ng bahay. Mahinang mahina, tila dahang-dahang lumalapit sa kanilang pinto. Napalunok siya. Si Mario na kaya yun? Bulong niya sa sarili. Lumapit siya sa bintana at bahagyang sinilip ang labas. Walang tao, tanging ang matandang puno ng kalamansi sa dulo ng bakuran ang nakita niya. Ngunit may kakaibang bagay siyang napansin. Ang mga dahon ng puno ay parang gumagalaw kahit walang hangin. Biglang lumakas ang kanyang kutob. Mabilis niyang isinira ang bintana at isinandal ang likod sa dingding. Pilit na pinapakalma ang sarili, ngunit isang malagim na tunog ang narinig niya. Para bang may matatalas na kuko na kumakamot sa bubong ng kanyang bahay. Napaatras si Lina. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Pakiramdam niya ay lalong tumalakas ang tibok ng puso ng kanyang anak sa loob. Alam niyang may kakaibang nilalang sa itaas ng kanilang bahay. Nagsimula siyang magdasal. Nanginginig ang labi. Kasabay ng kanyang pagdarasal, unti-unting humina ang mga kalmot sa bubong hanggang sa tumigil ito. Sandali siyang natahimik. Nakikiramdam. Maya-maya, may narinig siyang mahinang ngunit malamig na tinig mula sa labas ng bintana. Lina, ilabas mo ang sanggol. Gutom na ako. Napasingap siya. Hindi niya alam kung sisigaw o tatakbo. Kilala niya ang tinig na iyon. Ang matandang nakatira sa dulo ng baryo. Mabilis niyang dinampot ang isang garapon ng durog na kalamansi mula sa kanilang kusina. Ayon sa matatanda, ang aswang ay takot sa maasim na kalamansi. Dala ang garapon, tumakbo siya patungo sa kanilang altar at lumuhod. Patuloy na nagdarasal. Biglang lumakas ang hangin sa loob ng bahay. Nagsimulang kumalabog ang mga bintana at bumukas ang pinto kahit wala namang tao. Napasigaw si Lina nang makita niyang isang itim na anino na unti-unting bumabalot sa kanilang pintuan. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Ibinuhos niya ang durog na kalamansi sa sahig malapit sa pinto. Sa isang iglap, isang matinis na hiyaw ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Para itong boses ng isang matandang babae na dumaranas ng matinding sakit. Biglang lumitaw sa pintuan ang isang nakakatakot na nilalang. Isang matandang babae, may mahabang kuko, pulang mata at matalas na ngipin na nangingintap sa laway. Bakit mo ko pinahihirapan, Lina? Sigaw ng aswang habang pilit na iniiwasan ang mga durog na kalamansi sa sahig. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Lina. Nakakapit ito sa gilid ng pintuan. Animoy may balak pang pumasok. Umalis ka! Hindi mo makukuha ang anak ko! Sigaw ni Lina.
habang hawak ang kanyang tiyan. Nagsimula siyang maghagis ng mga piraso ng kalamansi sa halimaw. Sa tuwing tatama ito sa balat ng aswang, ito'y nangingisay at umuusok. Tila sinusunog ng asim. Napaatras ang halimaw. Galit na galit. "Hindi pa tayo tapos, Lina. Babawiin ko ang anak mo!" Iyaw nito bago biglang naglaho sa dilim. Ilang minuto ang lumipas bago dumating si Mario. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niyang nanginginig si Lina sa sahig. May mga durog na kalamansi sa paligid. Agad nitong niyakap at tinanong kung anong nangyari. Hindi na napigilan ni Lina ang kanyang luha. Ikunento niya ang lahat ng nangyari, ang kalmot sa bubong, ang tinig sa labas ng bahay, at ang halimaw na sinubukang kunin ng kanilang anak. Mabilis na lumabas si Mario at sinuri ang bubong. Laking gulat niyang na makita niyang may mga malalalim na bakas ng kuko sa kahoy. Tila may isang nilalang na gumapang doon. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Kinaumagahan, pinatawag nila ang albularyo ng baryo. Inutusan silang magtanim ng maraming puno ng kalamansi sa paligid ng kanilang bahay at maglagay ng durog na balat ng kalamansi sa bawat sulok upang hindi na bumalik ang aswang. Makalipas ang 1 buwan, ligtas na nagsilang si Lina ng isang malusog na sanggol na lalaki. Laking pasasalamat din ang mag-asawa na hindi na bumalik ang aswang mula nung gabing iyon. Ngunit isang gabi habang natutulog si Lina, napansin niyang tila may mabinig na paggalaw sa labas ng bintana. Bumangon siya at lumapit upang sumilip. Doon niya nakita ang isang matandang babae. Nakatayo sa ilalim ng puno ng kalamansi. Nakangisi ito at ang mapupulang mata nito ay nakatitig sa kanya. Bago siya makasigaw, unti-unting naglaho ang matanda sa anino ng gabi at mula noon, hindi na siya muling nakatulog ng mahimbing.